Ate, alam kong alam mong gusto ni Huokulian ako. Hindi ka masaya. Pero walang tama o mali sa pag-ibig. Pwede mo akong saktan o pagalitan, pero pwede bang huwag mong saktan si Kulian? Ang galing magpanggap. Ikaw pala ang nagkunwaring ako at naglagay ng droga kay Huokulian. Gusto mong paiyakin si Huokulian para hiwalayan ako. Teka, sinadya mong magpanggap na tinulak mo ako para maawa si Huokulian. Ang talino mo talaga. Oh, Imposible, si Jinshi ay hindi ganoong klaseng tao. Ate, itulak mo ako. Tama siya. Kulian, iligtas mo ako, Bangsha. malamang marunong lumangoy. Anong iimpake? At ang tubig ay wala pang 1 metro ang lalim. Kaya mong tumayo kahit sumipa ka lang. Ang tubig ay hindi kasing lalim ng iyong puso. Mababaw ang tubig, tumayo ka na lang mag-isa. Kulian, naniniwala akong hindi sinasadya ng ate ko. Huwag mong sisihin si YC, kasalanan ko lahat. Hindi ako nakatayong matatag bago ako itulak ng ate ko pababa. Masamang buto, kaya humiga ka na lang sa bahay. Huwag kang lumalabas para manakit ng iba. Jinxie, okay ka lang? Napakasama mo kahit ang sarili mong Jinxie ay kaya mong saktan. Kung ako ay masyadong masama, edi ikaw ay masyadong mabait. Si Su Jingxi ay lihim na nandaraya sa iyo, kasama ang iyong nobyo. At ako ay nang-aapi sa iyo sa pamamagitan ng pagdiriwang ng iyong kaarawan. Napunta ka sa depresyon, ako na lang ang nagpakamatay. Kuya, sa tingin ko naririnig ko na ate. Bumalik ka at mag-usap tayo. Ano bang ginagawa ng patay na babaeng si Huo Bansha? Anong tapang mong iwanan ako? Kapag nakuha ko na ang Huo Group, makikita mo kung paano kita tratuhin. Tiisin mo, ang puso ng Taoist ay hindi matatag. Hindi ko kaya ang tono na ito. Hoy, hoy. Mahal kong kapatid. Tingnan ko kung talaga akong nahimatay o kunwari lang nahimatay. Ano ba ang ginagawa niya? Anong problema sa akin? Pigilan, hindi na kaya pigilan. Sa pantalong flared, mabaho ang utot. Sukay si ikaw. Ano ang iwinisik mo sa kanya? Oh, binigyan ko lang siya ng 1 pakete. Pulbos na panlinis ng dumi ng katawan. Karaniwang kilala bilang pulbos ng utot. Espesyalista sa mga batang sinungaling na mahilig magsinungaling. Ikaw. Kung mapipigilan ko si Su Huaishi, kung hindi ko na kaya, hindi pa kita tatapusin. Huwag kang mag-alala, isa akong henyong doktor. Matutulungan kita. Kahit hindi mura ang singil ko, ngunit dahil sa relasyon natin, kailangan ko ring bigyan ka ng 8 beses ang magandang presyo. Ikaw? Sa tingin ko mura lang yon. Ayos lang, magsisimula ako sa mababang presyo. Hindi na kailangan. Tag-init, pwede kang sumunod sa akin. Nasaan ang aking silid tulugan? Hindi pa nakikita ang aking silid. Kanina ka lang lumabas sa silid na yon. Iba na talaga siya ngayon. Anong ginagawa mo sa akin? Gusto mo bang matulog sa akin? Sino ang gustong matulog sa'yo? Sabi ng master, ang bibig ng lalaki ay sinungaling. Tiyak na nagnasa siya sa aking kagandahan. Sinusubukan akong saktan habang tulog ako. Bakit hindi mo muna siya bigyan ng gamot para pawisan at makatulog siya ng mahimbing? Nakakatawa yan. Naririnig ko talaga ang puso ni Su Huaishi. Totoo ba ang mga boses ni Su Huaishi? Mataas ang pusta. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari.
Mga munting pato, halika rito. Gusto nyo bang subukan ng isang binti? Halika, halika. Naaamoy mo ba? Sino ang makapagpapaliwanag sa akin? Anong nangyayari sa pato na ito? Sayang naman na hayaang matuyo ang ganyang kalaking lawa. Maganda yan para sa pag-aalaga ng pato. Ikaw ang nag-aalaga ng maliit na lawang to. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng lawang ito? Bawat laryo at bawat baldosa nito. Masarap. Hoy, kainin mo na lang. Tiyaking kumain ka ng isa ng walang imik. Kunin mo ang aking gintungnan mo na inihaw na pato. Anong meron? Inihaw ko ito kapag nasa bundok ako. Paano naman ang inihaw na karne? Mabango at malambot. Tiyaking kumain ka ng isa ng walang imik. Ilabas ang mga patong ito. Wala nang patong papasok sa bahay simula ngayon. Bilisan mo, Ops. Hoy, bawal mong habulin ang pato ko. Bakit may asno dito? Well, sa tingin ko wala ring karwahe sa bahay. Papalabasin ko ang isang tao para bumili ng kabayo na gagamitin. Sino ang mag-aakalang bumili sila ng asno? Kahit na pangit siya gaya mo, pero gagana naman. Para akong asno. Hindi ba kamukha? Masyadong magkatulad, eksaktong pareho. Ginamit mo ang aking Maybach bilang labangan ng asno, Suwaishi. Huwag kang masyadong excited. Tara, sama-sama nating kunin ang pera. Tulak! Sumakay ka. Karaniwan akong lumalabas na naka-Mercedes. Ang pinakamasama ay BMW. Hindi ako sasakay. Ibaba mo ako. Huwag kang pumili. Pareho lang ang pagsakay ng asno kung walang kabayo. Tulak! Tulong. Tulak! Ibaba mo ako. Ibaba mo ako. Tulak! Ay nako. Aray binibini, hindi mo pwedeng sakyan ito sa kalsada. Mahinang manok. Hindi ito masaya. Baliw ka. Sino bang sumasakay sa asno ngayon? Sumakay ka dito. Palitan mo. Sumakay ka dito. Hoy, Medyo maliit, hindi ko maunat ang mga binti ko. lumabas ka. Huwag kang makikipag-agawan sa pwesto sa akin. Bitawan mo ako, huwag mo akong agawin. Ikaw ang lumabas. Hindi ako lalabas. Ito ba ay paglalaro ng alternatibong car shock? Tuloy-tuloy, huwag tumingin. Katiwala. Huwag kang lumabas. Bibigyan kita ng 2 araw para pagalingin siya. Hindi ko kaya gamutin ang neuropathy. Ano ang psychosis? Mahirap bang gamutin? Hoy, huwag kang mag-alala. Magbigay ka lang ng pera. Walang sakit na mahirap gamutin sa akin. Hoy, bakit ka nawala? Hindi mo ba sinabi na kukuha ka ng pera? Opo, Lola. Ibabalik ko siya ngayong gabi. Bumalik ka sa lumang bahay kasama ako. Hindi pupunta. Ngayon ang mga binti ni Huokulian ay mabibilay sa lumang bahay. Nabilay siya at kailangan ko siyang iligtas. Walang pera para sa hirap. Nawala sa paningin, nawala sa isip. Sumama ka sa akin. Ito na, 100,000. Pupunta ako kung saan sabi ng boss. Tayo na. Hindi ka sasakay mag-isa sa kotse.
Sinabi na lahat ng Douyin. Sa panahong ito, para maging masayang babae, una, matutong disiplinahin ang mga lalaki. Hayaan mong itrato ng lalaki ang sarili niya na parang prinsesa. Kaya hinihintay kitang buksan ang pinto para sa akin. Pakiusap, asawa. Huwag magsalita ng kalokohan online. Oh, ginawa mo. Ang lalaking bida sa nobela ni Mr. Ba ay sasamantalahin ang oras para ikabit ang seatbelt para sa babaeng bida. Sasamantalahin ang pagkakataon para magpaligoy-ligoy. Hindi ko ibibigay sa'yo ang pagkakataong ito. Aha? Hindi na ako makaupo sa kotse na ito. Sumisipsip ng enerhiya, mamamatay na ako. Talaga pagkatapos ng mahabang panahon kasama ang malas na lalaki, naging malas din ako. Sino ang sinasabi mong nahulog? Huwag mag-alala. Hindi mamamatay. Motion sickness lang. Nanay, Oy anak, nakauwi ka na. Kumusta? Hiwalay na kayo? Ang babaeng tulad ni Su Huaishi na pabebe at mahirap pakisamahan ay hindi angkop para sa pamilyang Huo. O si Jingxi ba ay masangkop para sa iyo? nanay, tigilan mo na. Masayang okasyon ito. Bakit hindi mo masabi? Kung wala si Su Huaishi, ang ating pamilyang Huo ay bumalik na sa kapayapaan. Masaya ako ngayon. Naghahanda naman libre ng malaking hapunan para ipagdiwang ang inyong diborsyo. Oy, kain. Pagkalipas ng kalahating taon, may kanser ka sa tiyan. Namatay ang asawa at mga anak, hindi na ako kailangan kumain at namatay sa gutom sa kama. Kawawa naman, nakalulungkot pakinggan at nakakaiyak. Ikaw na makukulit na babae, anong tapang mong sumpain ako? Wala akong sinabi, bakit ka galit na galit? Nanay, wala siyang sinabi kanina. Ah, Hindi mo rin naririnig ang puso niya, di ba? Ako rin. oh anak, bakit hindi pa kayo nagdiborsyo? Nakita ko, Nang bumalik ako kanina, nakita ko ang hipag ko na sumusuka sa pintuan. Pinalaki ng kuya ang tiyan niya. Hindi pinapayagan ang diborsyo habang buntis. Oh, kuya, tapos ka na. Imposible. Malinaw na sinabi sa akin ni Kulian. Hindi siya ginalaw. Paano siya mabubuntis? Ate, mahilig kang magsinungaling. Pero ang bagay na ito ay may kinalaman sa lahi ng pamilya Ho. Huwag kang magsalita ng walang katotohanan. Tama ba, Kulian? Ganon. Takot ka sa diborsyo kaya ako nagsisinungaling sa lahat. Siguro tulad ng kanyang pakana, ang lalaking pinakamagaling sa trick na ito. Ginagamit ako ni Huo Zenan? O inaabuso ang isang tao sa pamamagitan ng pagturo sa iba tungkol sa kanyang kasintahan? Hindi ako magiging tulad ng nobya mo. Nagsisinungaling sa iyo sa pamamagitan ng peking pagbubuntis. Tigilan mo na. Hindi ko kailangang gamitin ang masamang trick na ito. Kalokohan, hindi ako lulukuhin ni Nana ng peking pagbubuntis. Ikaw talaga ay isang piraso ng munggo. Berde, nakakatawa at tanga. Kuya, kung hindi ka makikinig, masamang review yan. Ang nobya ni Josenan ay hindi kailanman mabubuntis sa kanyang buhay. Paano mabubuntis ang isang lalaki? Congrats! May nobyo at nobya ng sabay. At si Nana ay isa pa ring seller. Ito ay magiging parang isang malaking bituin. Nagpe-play ng multiplayer sports sa kama. Naku, si Josenan ay ipinagbili ng kanyang kasintahan sa ibang lalaki para sa kasiyahan. Hindi ko na kayang magpakamatay. Naku, masyadong masama. Imposibleng peke, nagsinungaling ka. Ano? Nagsisinungaling ka ba? Napatakot mo ako. Hindi mo alam kung meron bang ibinibigay sa lalaki at babae? Hindi. Lahat ng sinabi niya ay totoo. baka dapat ito'y totoo. Kawawang anak ko. Nanay, ako rin ay napakahirap. Anong problema mo? Hoy, kalimutan mo na, natatakot ako na hindi mo kaya. Aray. Kulian Huaishi, sobra na siya.
Paano niya nasabi ang kasintahan ni Zenan ay peking buntis? Kailangan mong alagaan silang dalawa. Sa tingin ko, mas mabuting alagaan mo muna ang sarili mo. Ngayon ay ang handaan ng pamilya Huo. Ikaw lang ang may ibang apelido na sumali. Gusto mo bang sumali sa pamilya bilang Querida? Hindi ko naisip yon, cool yan. Naku, Sinta, hindi ko naisip iyon. Talagang magaling kang magpakyute. Nang liligaw ng asawa ko sa harapan ko. Ang lapad ng mukha mo, talagang kayang maglaman ng libo-libong bundok at ilog. Sinigawan na ako ni Kulian. Sige, ikaw. Patuloy ka lang sa pagsigaw. Nasa iyo ang bibig. Kulian, hindi mo na ako mahal. Yo, hinahalikan mo pa ako. Kuya, nalason ka na niya. Sa loob ng 5 minuto, mapapilay ang mga binti mo. Tingnan natin si Su Jingxi, itong berdeng tsaa. Sinong maswerteng tao ang isisisi mo sa droga? Huban siya. Hindi. Maaring si Mrs. Ho? Hahaha, kaya ako ang maswerteng munting muggle. Ham. Su Jingxi, mahusay ang paraan. Patay ang 2 ibon sa isang bato. Hindi lang mapapilay ang mga binti ni Huo Kulian, maaari mo ring ako ang sisihin para dito, gaya ng inaasahan isang master ng tsaa. Sandali, dapat lumuhod si Huo Kulian sa direksyong ito. Ay hindi. His, dapat dito, oo. Hindi pwede, maayos naman ako. Hindi ito maaaring maging maayos. Tama na naman siya. Bakit hindi ka pa makabangon? Natural ba ang lumuhod? Ganun. Siguro akala mo ikaw at ang kapatid ko ay nalilito. Naawa ako sa sarili ko. Kaya gusto kong lumuhod at humingi ng tawad sa sarili ko. Di ba? Lumuhod ka na? Tulungan mo akong tumayo. Oo. Iya. Hoy. Hoy, Ishi. Alam ko na galit ka kay Kulian tulad ng ayaw ko sa'yo. Pero hindi mo rin dapat paralisahin si Kulian. Masyado kang lumayo sa pagkakataong ito. Hindi ako naglalaro ng yin. Nilalason ko ito ng lantaran. Natutunan mo. Hindi na kita kayang takpan, ate, sa totoo lang. Nakita ko lang si YC na inilagay ang bote na may lason, inilagay sa sarili niyang bulsa. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong hanapin. Ate, Hanapin mo. Mas mabuti pang hanapin ang buong katawan mo. Paano ang hipag mo maganda ang katawan? walang laman ang hipag. Dahil wala akong anuman sa akin, oras na ba para hanapin ka? Hindi ka naman dapat matakot na hanapin, di ba? Siyempre, hindi ako natatakot. Ate Jingxi, lagi mong sinasabi na mahal mo ang kapatid ko. Bakit mo pa nilason ang kapatid ko? Hindi sa akin iyon. Mahal na mahal ko si Kulian. Paano ko masasaktan si Kulian? Sumusumpa ako sa Diyos. WeChat? Hindi ako naniniwala kahit kaunti WeChat, 40%. Hampag-ibig, hindi niya mahal ang kapatid mo. Kung talagang mahal mo ang kapatid mo, bakit ka nakipagsabuatan sa iyong Querida? Para lasunin ang kapatid mo, makalipas ang kalahating taon? Pinatay ang kapatid mo, inakit ba niya ang kapatid mo? Para lang makuha ang kumpanya ng Huo. Hoy, itong green tea, totoo ito. Kawawa naman si Huo Kulian. Ito ay naibenta at tumulong sa mga tao na magbilang ng pera. Makamandag kang babae. Hindi ako. Su Huaishi, sinisira mo ang relasyon ko sa pamilya Huo. Bakit ang sama-sama mo? Sinisiraan mo ako at gusto mo akong saktan. Tingnan mo kung gagawin ko o hindi, tapos ka na. Aba, parang tanga. Ngayon ay makikipagkita ako sa mga dating kaibigan ni Laudeng. Ayokong maging masyadong magulo. Umalis ka. Kung hindi ka aalis, gusto mo bang saksakin kita ng ilang beses pa? YC, alam kong kaya mong iligtas si Kulian. Pakiusap, tulungan mo siya. Maaaring gamutin, pero hindi rin ito maaaring mapagaling ni Baiji. Paano ako hihingi ng pera ng tahimik? Basta't matutulungan mo si Kulian, bibigyan kita ng 1 million. Oops, Lola, bakit parang hindi ka pamilya? Pamilya naman tayo. Gagamutin ko ito. Bili isa, libre isa. Sige. Medyo personal ang sipa na to. Tigil. Buwisit kang babae. Paano mo nagawang bugbugin ang asawa at tiyuhin mo? Itong matandang ito ay inaabuso ang isang tao sa pamamagitan ng pagturo sa iba. Si Lola ay masama rin.
Kaya naman siya nandaya sa babae at nagkaroon ng anak sa labas. Tunay na pera para gastusin ng iba. Matatamis na salita sa asawa ko. Inaakala ng matandang ito na mga tanga ang iba. Itong walang prinsipyong lalaki. Dapat makulong sa kulungan ng baboy. Magandang ideya, Huo Janyong. Nasong tao ka ako ba? Ah, Kaawa-awa naman. Grabe ang pagod mo para sa mga anak sa labas. Hindi ko inaasahan. Ang batang iyon ay hindi mo anak. Isa kang tagakuha. At isa kang tagakuha na pinatay ng mga anak sa labas. Ang kawalan ng katarungan ay talagang kawalan ng katarungan. Tingnan mo ang pamilyang ito. Ako ay sinamantala. Ang anak ay sinamantala rin. Talaga namang tatlong bayani, puno ng katapatan. Bakit mo ako tinitingnan? May dumi ba sa mukha ko? Dapat ko bang sabihin sa ate ko na ang anak sa labas ay may kinalaman sa kanya? Hindi ko nga kilala ang anak sa labas ng tatay ko, wala akong kasalanan. Ano ang relasyon? Huwag mo akong pilitin na magmakaawa sa'yo. Ano ang pinagsasabi mo? Ano ang problema ng ate ko? Lola, walang nagsalita kanina. Iyon ang boses ng manugang mong babae. Hindi niya alam, naririnig natin ang puso niya. Mapagmataas, ayan pala ang babaeng gusto ni Laudeng. Napakaganda at elegante, kaya pala siya ay sobrang naakit sa kanya. Namimiss ko pa rin siya sa loob ng maraming taon. Ah, tama siya. Lola, siya ay talagang nakakaakit nung kabataan niya. Hoy, sayang at walang pagkakataon si Laudeng si Lola natin. Gusto ko lang ng mga bata at gwapong lalaki. Kahit na siya ay 62 anyos na, pero ang kanyang kasintahan ay hindi lalampas ng 12.5 anyos. Lumabas na nakaayos araw-araw, hindi iyon paglalakad at square dancing. Iyon ay para pumunta sa night party kasama ang kasintahan. Ang pag-iisip ni Shue King na parang gatas ay nagpapakasaya sa buhay, isang huwaran para sa amin mga babae. Well, ibig sabihin si Lola ay napakakaakit-akit. Kakit-akit. Ngumiti ng malaki at hangal. Hintayin mong malaman mo na hindi ka talaga kabilang sa angka ng pamilyang Hu, isang anak sa labas lamang. Hindi ko alam kung makakatawa pa ba ako. Ano, ang tatay natin ay anak sa labas, kaya kaming tatlo. Ah, anak! Anak. Anak, oops, ayos ka lang ba? tayo na. Anong problema mo? Gusto mo bang tulungan kita? Tayo ka. Nanay. Ikaw, ako. Anong meron? Ginagalit mo ako? Ay mali pagkabasa ko, si Tatay Hu ay hindi anak sa labas. Ang bagong nobyo ni Lola Hu ay anak sa labas. Ang anak sa labas ng may-ari ng Chengxi Call. Kung ito'y makikilala, gaano karaming ari-arian ang makukuha mo? Wow, ang galing ng maliit na nobyo ni Lola. Si Lola ay nag-iingat ng bala para sa pulong gabi ng maliit na nobyo. Masunurin. Hindi maganda yan. Hindi nakayanin ng puso ni Lola. Manugang na babae, ito regalo ito ni Lola para sa'yo. Gusto mo ba? Isipin mo pa ang regalong ibinigay ni Lola. Tigilan mo na ang pag-iisip. Wow, ang bait ni Lola, ang daming ginastos, nabigani rin ako. Ngayon naiintindihan ko na bakit ako pinababa ng master sa bundok. Iniligtas ang kanilang pamilya. Sino ang hindi magugustuhan to? Nung bata pa ako, isang nobyo ang nag-imbita kay Huaishi na tumulong sa aming pamilya Huo. Pero marami akong ex-boyfriend, alin kaya doon? Salamat, Lola, mahal ko ito. Gusto mo lang? Lumalabas na ang manugang na babae ay narito para tumulong sa atin. Mali ang pagkakaintindi ko sa kanya dati at naging malupit ako sa kanya. Hindi talaga ako mabuting tao, bakit ako naging masama? Ako rin, damn it! Bakit mo ako tinitingnan? Hindi ko binubuli ang hipag ko. Mabuti akong bata. Damn it. Alam kong ako ang pinakasumpain. Hindi ko inaasahan na siya ay magiging cute. Oops, sige, ilang kayo. Makipag-chat kay Huaishi Kulian, sumunod ka sa akin sa study. Ah, tama. O, manugang na babae, isipin mo pa ang regalong ibinigay ni Lola. Tigilan mo na ang pag-iisip, isipin mo pa ang regalo. Halika at umalis. Oo, sige. Pababayaan kita, aalagaan ko rin ang aking maliit na kasintahan. Mali ako, hayaan mong maranasan mo ang lasa ng pagkakanulo. Lola, ano ang gusto mong sabihin sa akin? Wala ka namang anak sa labas dyan, di ba? Brat, ang tapang mong mang-asar sa akin. Ang lolo mo, sa loob ng maraming taon, masayang lola, ano bang masama sa pagiging masaya? Mali ako. Ako, gusto kong sabihin sa'yo, nung kabataan ko may kaibigan ako.
Sige, inamin ni Lola na may ex-boyfriend siyang nanghula ng kapalaran ko. Naalala ko lang. Sabi niya, sa edad na 62, mababang karote ang pamilya. Oh, maliban sa akin, ang buong pamilya ay mapapahamak. Sa pagkakataong ito, pinadala niya si YC para tulungan tayo. Kailangan mong maging mabuti sa kanya. Pagkatapos noon, pwede kang manatili sa lumang bahay. Ang galing! Hipag, pagod ka ba? Tutulungan ka naming magmasahe. Isang malaking hindi pagkakaunawaan. Hipag, hulaan mo. Anong kinalaman ko sa anak sa labas ng tatay ko? Paano mo nalaman ang tungkol sa anak sa labas? May alam ako. Lumabas ka muna, may sasabihin ako sa kanya. Na-misunderstood kita dati, kaya naisip ko, huwag muna tayong mag-divorce. Bakit naman? Hindi maganda ang kalusugan ni Lola. Hindi maganda ang kalusugan ni Lola. Lola Yeyo Sanbo, paano naman na hindi ka maganda ang kalusugan? Anyway, pangako mo sa akin na hindi tayo magdi-divorce. Ikaw ang magtatakda ng mga kondisyon. Pwede ko pang ibigay sa iyo ang shares sa pamilya ko. Huwag mo akong pinturahan ng cake. Kamakailan lang tumigil ako sa carbs. Ano ang gusto mo? Gusto ko ng pera. Gusto ko ng maraming pera. Kapag may pera ako, kaya kong alagaan ang mga lalaking artista. Gusto kong matuto kay Lola para maging masayang bida na nasa paligid lang. Paumanhin? Ah, Paumanhin po. Hindi, sinabi ko may pera. Sobrang reaksyon mo ba? Ikaw? Tayong dalawa lang. Huwag pag-usapan ng pera, pag-usapan ng damdamin. Hindi ba medyo absurd iyon? At ikaw, nakahiga ka ba sa lupa natututong maging palaka? Okay lang, ako na bahala. nanay. Bilhan mo ang kapatid ko ng berdeng sombrero. Sige, ibibigay ko sa iyo ang pera, pero hulugan ng bayad, isang beses sa isang buwan magbayad. Sang-ayon. Ate, sa tingin ko, hindi naman masama ang kapatid ko pogi at mayaman. Kung gusto mong maranasan ang pag-ibig, bakit hindi mo isaalang-alang ang kapatid ko? Oo nga. Mahal mag-alaga ng ibang lalaki sa labas, lalo na ang mga male stars, mas mahal. Hindi kailangan ang kapatid mo. Mas deserve ko ang mas maganda. Kaysa sa pinakamahusay na tulad ko. Pero mahal ba mag-alaga ng isang star? Ano ang mga paraan para kumita ng pera? Pupunta ako sa Douyin para maghanap ng mga paraan para kumita ng pera. Walang tumutulong sa akin, tinatawid ko ang niebe patungo sa tuktok ng bundok. Live na pagtatasa ng kayamanan. Kaya ko ito. May mata ako. 8 buhay na antigo ay kailangang mag-ulat ng kanilang pamilya. Ang aking hipag ay nagbo-broadcast ng pagtatasa ng kayamanan sa iba, pero walang pumunta sa kanya para sa pagtatasa. Wala talagang pumunta sa akin para sa pagtatasa? Malungkot at malamig. Walang tumutulong sa akin. Tinatahak ko ang snow patungo sa tuktok ng bundok. Dapat kong gawing maayos ang livestream number na ito. Naku, ang kawawa naman ng sanggol ko. Pumunta ako sa kanya para magpataas ng kayamanan. Ano ang meron ka, sanggol? Hoishi, ano sa tingin mo sa sanggol na ito? Nasaan ang sanggol? Siya yon. Itong sanggol, sa anyo ito ay pino at ang mga linya ng katawan ay makinis at natural, proportional na koordinasyon. Oops, itong itaas, napaka-aesthetic. Itong pectoral muscle, puno ng texture, batay sa masa at densidad na ito, yan ay isang tunay na hiyas. Ang sanggol na ito ay napakahalaga ayon sa Forbes, kasalukuyang nagkakahalaga ng 10 bilyon. Excited ka ba? Ano ang tungkol sa mga tao? Wala na.
Nanay, O Sinta, Huayshi, halika at hawakan ito. Ang sarap ng pakiramdam, first class. ako ay isang tagapagpahalaga ng kayamanan, hindi isang janjian na tao. Ang pamumuhunan sa antigong bag ng kapatid ko ay sulit. Talaga bang hindi mo iniisip? Isipin mo, Ay, hindi ko kayang isipin. Natatakot akong maging byuda. Bawal kang magulo sa livestream ko, o kaya ikikibain ko ang buong pamilya mo. Ito ang nangyari. Bakit biglang daming tao? Ang dami. May nagpapahalaga ba sa akin ng kayamanan? Hoy, magpaliwanag muna ako. Nagpapahalaga lang ako ng mga kayamanan, hindi ng tao. Kumusta? Gusto kong ipa-authenticate itong barya. Ito ang iniwan sa akin ng lola ko nung mamatay siya. Gusto kong malaman kung totoo o peke. Bukas na bukas ito. Masyadong halata. Kuya, malilipat ka. Gagaling na ang asawa mo. Huwag kang magpakamatay. Kapag buhay ang tao, may pag-asa. Marunong ka ring manghula. Yung hindi sinasadyang nasulya pa ng mukha mo. Excuse me? Okay lang bang sabihin ko ito? Okay lang. Yung vlogger na yon. Pwede mo bang bigyan ako ng tantiya? Gusto kong malaman kung magkano ang halaga para mabenta ko at maipagamot ang asawa ko. May bitak sa loob ng baryang ito. Kung wala pwedeng ibenta ng 200,000, umuwi ka at maghanap ng pet shop na may x-ray. Tingnan mo ang loob. Sige, salamat. Salamat, Panginoon. Asawa, gagaling ka na. Asawa. Sige, pakibigay ang susunod na tagapahalaga. Hoy. Tingnan mo ito. Paano itong 3 paa na tanso? Napakahusay. Magbigay ka ng presyo. Ang unit ay araw. Bata, Natakot mo ako. mukhang kakaduk mo lang na may lupa. Kung ayaw mo, mag-usap tayo ng kalahating oras. Bahala ka kung mahuli ka o hindi. Sige, hihintayin kita ng kalahating oras. Hindi ako makapaniwalang alam mo kung nasaan ako. Narito ang tala. Sige, ngayon ang magandang video net income 50,000. Magpapahinga muna tayo. Paalam, mga mahal. Ate, nasa hot search ka. Sabi sa hot search, sobrang saya raw ng pagtatasa mo ng kayamanan. Pati stock namin tumaas. Ate, ikaw ang lucky star ng pamilya namin. Pwede rin akong maging disaster sa pamilya ninyo. Kasi ako ang nagpababa ng share price ng pamilya Ho. Si Su Jingxi ay gagawa ng paraan para bumaba ang share price ng pamilya Ho. Ang anak sa labas na ito ay naghahanap ng paraan para matrap si Huo Quellian. Hindi nakakagulat, gusto niyang makulong si Huo Quellian. Siguradong sikat ang katawan ni Huo Quellian sa kulungan. Ewan ko kung mananatili pa ang chancing niya. Anong nangyari? Nagdodomino ba kayo? Gusto mo bang sabihin sa kanila? Palihim na papasok si Su Jingxi sa opisina ni Huo Quellian. Magnanakaw ng pambansang kayamanan. Huhubaran ulit sa opisina ni Huo Quellian para maibalita. Si Huo Quellian ay nakikipag-away sa kanya sa opisina, hindi ako. Wala ako nun. Imposible. Anong problema mo? Anong ibig sabihin ng tingin na yan? Wala. Narinig mo ba yon? Hindi ko alam yon. Ang sama ng loob ni Su Jingxi. Kailangan mong mag-ingat sa kanya. Papupuntahan ko agad ang tao para mag-install ng surveillance sa opisina at nag-utos na bawal lumapit si Su Jingxi kahit isang hakbang. Anong nangyari? Kakaiba? Kumusta mga bebe? Nag-online ngayon ng tama sa oras. Walang masyadong sasabihin, diretso na sa bebe. Meron akong sinaunang Jade. Gusto ko kayong tumulong para ma-identify ito. Sige, bumaba tayo at ayusin ang peke. Meron akong mas malakas na bebe. Gusto ko kayong tingnan para sa akin. Sa tingin mo gagana ba itong bronze? Napakagaling. 1 taon o 2 ay hindi maliit. 3 taon, 5 taon ay hindi malaki.
Huo Kuelian, maghintay ka na makulong sa pagkakataong ito. Sa oras na iyon, ang pamilya Huo ay walang haligi. Maaga o huli, mababang karote. Ang pamilya Huo ay sa akin lang. Agad, malapit nang maghubad ng live si Su Jingxi sa opisina ni Huo Kulian. Gusto ko bang pigilan ito ngayon? Bastard, kamusta ka? Gusto mo ba talagang maghubad ang mga tao? Kahit walang nakakaalam kung sino ka, pero maraming nanonood. Mahihiya ang mga tao. Mukhang hindi gaano mahal ni Mr. Ho ang asawa niya gaya ng sinasabi niya online. Pakisamantalahan mo ang live stream ng asawa mo. Mga sanggol, ipakita ko sa inyo kung sino ito. Si Mr. Huo ay nasa live stream ni Mrs. Ho. Sino ang lalaking yon sa wire? Su Jingxi. Anong ginagawa mo? Kulian, lumabas ka. Huwag mong hayaang makita nila ang mukha mo. Kung hindi, malalantad ang pagbebenta mo ng bronze. Pwede kang makulong. Ha? Hindi ko alam kung gusto mo talagang protektahan si Huo Kulian o gusto mo siyang ilantad sa pagbebenta ng pambansang kayamanan? Pero okay lang. Peke naman ang bronze na ito, Aray. Sinabi ko sa iyo, hayaan mong mag-precipitate ka ulit. Natatakot ka bang makulong si Huo Kuelian? Tapos biglang nagbago ng tono at sinabing peke, sinabi mong napakagaling niya. Ang 1 o 2 taon ay hindi gaanong kaunti. Ang 3 taon, 5 taon ay hindi gaanong marami. Ang ibig kong sabihin ay magandang imitasyon ito. Inabot ng 3 hanggang 5 taon ang paggawa. Hindi ko sinabing totoo ito. Pwede mong panoorin ang replay. Pwede ka rin pumunta sa eksperto para sa identification. Su Jingxi. Ang paraan ng pag-frame mo sa akin ay napakasama. Hindi ito grupo, mga drama ito. Ang rating ng audience ng kapatid ko sa live stream ay hindi maganda kamakailan. Hiniling niya sa akin na tumulong sa pagbuo ng campaign para seduktuhin ang bayaw. Laro lang ito para tulungan ang kapatid ko. Lahat ito ay script. Ang mga nakaraang live broadcast ng pagpapahalaga ng kapatid ko ay pawang karakter at script. Hindi siya nakakakita. Pasensya na, kailangan kong sabihin ang totoo. Hindi mo ako masisisi, di ba? Peke pala. Mukhang palabas lang para sa traffic. Nako, kumusta Chappy? Nagchichismisan mo ako at sinabing huwag magalit. Tapos sasampalin kita, huwag kang magalit. Pwede mo ba akong saktan? Su Huaishi, ako ang kapatid mo. Huwag kang mag-alala, hindi kita sasaktan. Hindi ka karapat-dapat na saktan ang kamay ko. Pero pinagchichismisan mo ako, kailangan kitang idemanda agad, asawa. Isakdal siya ng malaking kasalanan, idemanda siya hanggang makulong. Kahit anong sabihin ng asawa. Sige. Ate, nakakasawa ka na. Pwede bang tumigil ka sa pagsisinungaling sa lahat? Kung talagang marunong ka sa keyboard, pwede ka bang sumama sa akin sa auction? Patunayan ang galing mo. Na-inspire si Jiang Fa na sadyang paalisin ako sa auction. Sino ang nasa auction? Ah, nandoon siya. Sasaktan niya si Bangxia. Hindi ako pupunta. Sino ang gustong saktan si Bangxia? Anong nangyayari? Hindi ako pupunta. Ano, hindi ako maglakas loob. Haha, ayaw ko lang ilang taon ka na. Bakit ko ipapakita ang galing ko sa'yo? Tingnan nyo ang balita sa TV Sabi dahil sa impormasyon na ibinigay ni Ms. Su na huli ang magnanakaw ng libingan na protektahan ang ari-arian ng Estado. At ang nag-appraise ng kayamanan at barya ay nagpa-x-ray dati. Ang barya ay talagang basag. Talagang marunong mag-appraise si Ms. Su, hindi ito script. Teka, hindi tayo pareho ng antas. Naintindihan mo ba? Hindi ko na gusto ikumpara ang sarili ko sa'yo, asawa. Tara na. Palabasin niyo ang babaeng ito. Hindi na kailangan. Mahal, may nakita akong marumi ngayon. Masama ang mood ko. Mag-off muna ako, bye. Nanay, Oh, bumalik na ang manugang ko. Alis! Dalhin ang sopas na inihanda ko para sa manugang ko. Barley, Salamat, nanay. Salamat, kapatid. Wala akong kinita ngayon. Ang sopas na nasa bibig ko ay hindi masarap. Kung ganito sa taon ng unggoy at buwan ng kabayo, magkakaroon lang ako ng pera para suportahan ang mga artista. Wala kang kwenta? Hindi mo ba alam kung gaano mo kamahal ang asawa mo? sopas. Ah, salamat. Binabalaan kita. Kung tumakas ang manugang ko, mag-empake ka at umalis. Nay, may pag-unlad na kaming dalawa. Oh, yo. Ang buti kong anak, ang galing mo. Anong nangyayari ngayon? Hinawakan niya ang kamay ko. Kuya. Medyo sosyal ka. Narinig mo ba ang tungkol kay Aileen Chang? Ang paghawak sa puso ng lalaki ay ang lalamunan. Paano ba makuha ang puso ng babae? Hindi ko na kailangang sabihin sa'yo.
di hindi rin ako makakapantay sa'yo. Saluhin ito, parehong paraan. Nay, pinagtatawanan niya ako. Bakit ka umiiyak? Ayos lang, Zenan, gusto niya ng chicken soup. Kung gusto mong uminom, sa kawali ka kumuha. Tandaan mong mag-iwan para sa ate mo. Nay, masyado kang peke. Siya nga pala, nasaan ang ate ko? Bakit hindi mo nakita ang ate mo? Kaarawan niya ngayon. Anong auction ang pinuntahan mo kasama ang mga kaibigan? Umuwi ka at magpalipas ng gabi sa amin. Tapos na. Si Sujingsi at ang bastardo ay ininsulto si Bansha. Nag-record kami ng video. Ginamit ng bastardo ang video na to para mangotong sa pamilya ko. Na-depress ang ate ko dahil dito. Nagpakamatay ng maraming beses. Ang anak ko ay nagwakas ng napakasakit at wasak. Kung ganon ang tunog, ako pa rin ang pinakamasama. Masamang timing ba? Iligtas ang ate mo. Oo. YC, natatakot ako na may mangyari sa ate ko. Pwede mo ba kaming dalhin sa ate ko? Bibigyan kita ng pera. Walang password. Kahit walang pera, ililigtas ko rin ang ate ko. Pero kung may pera, may pambili ako ng suporta sa Mailstar. Tara. Asikasuhin mo. Lahat para iligtas kami. Anak, ikaw ang pinakamalaking kukold sa mundo. Anong ginagawa mo? Tara na. Ang away ay para sa mga lalaki. Huwag mo akong hawakan, huwag hawakan. Bitawan mo ako. Ate, iligtas mo ako. Sino ka ba? Lakas loob mong gambalain si Yaxing. Ang ganda ng babaeng yan. Laro tayo? Makipaglaro ka sa tiyahin mo. Bakit ka umiiyak? Handa na ang lahat para sa'yo. Tawagan mo siya. Eto na. Hayaan mong ipakita ng aking ate sa'yo. Ano ba ang tunay na laban? Sundan ang aking kaliwang kamay at kanang kamay ng mabagal. Kanang kamay, kaliwang kamay, mabagal na pag-uulit. Kuya, huwag mong galitin ang aking ate sa susunod. Lakas loob mong guluhin ang aking ate. Ayokong maging una. Siya ay magiging malaking tagapagbigay sa aming pamilya. Isulat sa talaang kanan ng pamilya ang uri na inilalagay sa silid ng dambana. Titingnan ko kung sino ang mga has na galitin siya. Mahusay. Napaka nakakatawa. Lubos akong nasisiyahan. Tara na! Ano bang nangyayari? Hindi ba sinabi mong pumunta sa subasta? Paano siya dinala sa lugar na ito? Sinabi ng nobyo ko na gusto niyang ipagdiwang ang kaarawan ko. 5 tao ang nakita ko nang pumunta ako. Hindi ko alam kung bakit gagawin ito ng nobyo ko. Dahil sa tinaguri ang nobyo. Iyan ang peking anak sa labas ng tatay mo. Nagkukuha ako ng impormasyon tungkol sa pamilya Huo sa pamamagitan ng pag-ibig sa'yo. At humingi siya ng pera sa'yo. Hindi kailanman nakita. Ang damdamin sa telepono ay nilalaro lang. Kawawa. Linte, matandang lalaki, tignan mo kung paano ko siya haharapin pagbalik ko. Marumi ang phone na ito. Ayaw ko na nito. Sige, tigil na ang pag-iyak. Tiyak na tutulungan ka ni kuya na maghiganti. Hoy, bakit hindi ka pa umaalis? Hindi ba maganda ang pakiramdam ng kapatid mo? Oh. Mahal na huban siya, oras na ba para tapusin? Dapat ba tayong pumunta at tumingin? Huwag magmadali. Hayaan silang kumuha pa ng ilang footage noong nakuha ko ang video ni Huo Banxia na inaabuso.
Hindi ako natatakot na hindi magbibigay ng pera ang pamilya Ho. Pero hindi makapaghintay ang mga tao na makita ito. Paano pinahiya si Huoban siya? Pagkatapos, kaya ko siyang pagtawanan ng husto. Sa totoo lang, ito ay para linlangin ang online dating ni Bansya. Bastos na bata. Hindi ka naman maganda. Talagang palaka na nagpapanggap na palaka. Mga bulaklak na pangit at malikot. Nanay, ayaw mo silang pakawalan, di ba? Hindi, tiyak na hindi. Gusto ko kayong dalawang isama ako. Matapang kayong mang-api ng anak ko. Sa tingin ko, sawa ka na sa buhay. Hayaan mo ako. Bastos ka, okay lang naman loko ka. Humingi ka pa ng tao na mang-insulto sa akin. Mahina kang lalaki. May magandang palabas na panunuorin. Paano mo ako maaring kilalanin? Sino nagsabi sa'yo niyan? Sino ako? Ako ang anak na babae ng pamilya Huo. Talaga akong tinuturing mong tanga. Ibalik mo sa akin lahat ng perang ibinigay ko sa iyo dati. Ang galing ng anak ko. Manatili ka kasama ng aking hipag ng ilang araw pa. Ang aking kapatid na babae ay kailangang magbago mula sa isang maliit na prinsesa tungo sa isang panganay na prinsesa. Mukhang hindi na natin kailangan ng tulong ng tatlo sa atin. Anong pera? Kilala ba kita? Nanloko ka, kuya. Mag-ingat ka sandali, tutulungan ka ng kuya na turuan siya ng leksyon. Tutulungan ka rin ng pangalawang kuya na lumaban hanggang sa maglabas siya ng mga gintong barya. Natatakot ako na hindi football sa leeg ng hangal na lalaki, tama? Kuya, sinigawan ka ba ng asawa mo? Sinigawan ka rin niya. Ate, alam ko na may paraan ka. Tingnan mo ako, sandali lang. Nakita ako ni Su Jingxi. Hindi mo maiwasang mambuwisit sa akin. Gusto mong makipaglaro ng pagsusugal ng bato sa akin? Garantisadong mawawala sa kanya ang lahat. Halika, makipaglaro ka sa akin. Siguradong mawawala ang lahat ng iyong pantalon. Ate, tinanong kita dati kung pupunta ka sa auction. Hindi mo ba sinabi na hindi ka pupunta? Ate, umuwi ako at naisip ko ito pagkatapos. Napakawalang galang na tanggihan ka noong araw na iyon, kaya narito ako muli. Hindi ko alam kung ano ang sinabi ng ate ko noong araw na iyon. Isang pustahan laban sa akin sa auction. Hindi pa rin ito binibilang. Siyempre, binibilang iyon. Kung matatalo ako, hindi na ako magkakasakit sa iyo. Pero kung matatalo ka, kailangan mong ibigay sa akin ang lalaking ito. At ang pamilya Ho ay hindi na maaaring managot kay Lin mo. Mas mabuti kaysa sa'yo. May sentido pa ba ang kapatid mong babae? So si asawa mo ako, hindi isang bagay? Naintindihan ko. Hindi isang tunay na asawa. Pangkaraniwan at walang silbi. Ang kuya at ang asawa niya ay hindi gusto sa iyo. Dahil ba may problema ka doon? Okay lang ako doon. Tawanan tayo. Paano mo gustong ikumpara? Direktang pusta sa bato. Ang pagtaya sa bato ay puro swerte lang. Patas ito para sa iyo at sa akin. Magandang ideya. Kawawa naman tumama lang sa nguso. Mga mata ko. Yan ay isang ruler. Anong hindi mo makita? Tiyak na panalo. Nagtapos ako sa jewelry design. Nag-aral ako ng kurso sa pagtaya sa bato. So Huaishi, dapat matalo ka. Kuya, sana ingatan mo ang iyong kalinisan. Pumili na ako. Pumili rin ako. Hindi gagana yung malaki, basura yan. Mas maganda ang kalidad ng maliit. Miss, marunong ka bang tumaya sa bato? Hindi ito tungkol sa timbang. Eksakto. Tumahimik ka. Pinili ito ng manugang kong babae. Kahit basura. Yun ay kayamanan ng angkan ng Huo. Nanay, sinabi mo na hindi magkakamali ang hipag, di ba? Kung may mali akong sinabi, papaluin ko ang bibig ko. Gupitin. Emperor Green. Ang Imperial Green na ito ay bihira sa 100 taon. Panalo ako sa round na ito. Ang lakas ng baga mo. Ang galing. Isang pagkakataon sa isang siglo na may ganitong maliit na bagay. Huwag kang mahuli. Pinapayuhan kita na tanggapin mo ito kapag nakita mo na. Huwag kang maglabas ng mga basura at pagtawanan ka ng lahat.
Talagang ordinaryo at may tiwala sa sarili. Hiwain mo ang akin para makita mo ano ang kadakilaan ng mundo. Wala yan. Gusto ng iba na ipahiya ang sarili. Hindi natin siya mapipigilan. Kupitin. Umalis ka at ako na. Wala. Talo ka. Sumama ka sa akin, Hutulyan. Huwakulyan, ano ang hindi ko kasing husay sa kanya at sa kanya? Gusto mo bang pag-usapan ko ang ginawa mo? Nasusuka ako sa iyo. Hindi ka man lang makahambing sa isang hibla ng buhok ng asawa ko. Isang taya ka lang. Kung matalo siya, kailangan mong matulog kasama ako. Nilalaro ko lang. Wala akong pakialam kung gusto mo o hindi. Si Suhuaishi ang nag-aalaga ng lalaki mo. Ganyan ka nagmamadali. Ganyan mo kamahal ang asawa ko. Kaya silin mo sa tabi niya ay nahihiya. Hindi ko alam kung ano ang gusto ni Su Jingxi. Maliwanag na hindi mahal si Hukwelian. Para makuha si Hutulyan. Bukod pa, silin mo at si Hutulyan na pinagsama. Sino mang may magandang mata ay mamahalin si Hukwelian. Ngunit itong si Su Jingxi ay may gusto sa lalaking hindi bumubuhat. Kailangan kong tulungan si Munting Lin mo na tumayo bago ang bawat gawain. Napakamapa kong baba. Hindi ka bumubuhat. Pasensya na, hindi ko napigilan. Tumahimik ka. Hutulyan, hindi mo siya maaaring saktan. Sa akin ka na ngayon, dapat kang makinig sa akin. Hindi pa tapos. Ilagay mo ang iyong puso sa iyong tiyan. Patuloy na hiwain. Diyos ko, ito ang pinakamalaking hilaw na jadete na nakita ko sa buong buhay ko. Ang isang ito ay nagkakahalaga ng bilyon. Sinabi ko sa'yo, pagkatapos ang aking mga mata, iyon ay isang ruler. Hindi lang ang pagtatasa ng kayamanan ay kahanga-hanga, kundi ang pagsusugal ng bato ay first class din. Sino mang gustong maglaro ng pagsusugal ng bato ay maaaring lumapit sa akin para sa konsultasyon. Nakita ko na ang batch na ito ng magaspang na bato. Lahat ito ay magagandang bagay. Ngunit hindi kami naniningil ng napakamura. Nakuha ko. Pupunta ako. Ikatlo mula sa kaliwa. Oh, lumabas. Lumabas muli. Tingnan mo kung maaari kang pumili ng isa para sa akin din. Negosyante ako. Ibibigay mo na lang ang pera. Alipay 100,000 yuan. Ito. Ito at ito, lahat ng tatlo ay mabuti. Masyado bang marami iyon? Kung ayaw mong kumita ng pera, hayaan mo na lang ang iba ang kumita. Ibibigay ko sa iyo ang refund ng bayad sa konsultasyon. Sino pa ang may gusto ng tatlong ito na magaspang na bato? Gusto ko. Hindi. Gusto ko, bibilin ko. Hatiin mo ako. Hiwain muli. Pagkatapos hiwain. Huwag mong sayangin ang oras mo. Mga basura na yan. Suhuaishi. Niloloko mo ako? Sabi mo lang, hayaan kitang tumulong sa paghahanap ng bato. Nahanap ko ito. Hindi mo sinabi na hayaan mo akong tulungan kang hanapin ang batong makakapagbukas ng hiyas. Naglalaro ka ng mga salita. Wala na kaming pera. Ibalik mo sa akin ang bato. Pasensya na. Ang pera ay nailipat na sa account ni Ate Su. Kailangan mong pag-usapan ito kay Miss Su. Pansamantalang hindi maaaring ibalik ang pera. Ang batong ito ay hindi sa iyo. Binili na ni Miss Su ang lahat ng bato ng maaga. Naiintindihan ko, nag-set ka na pala ng bitag. Sinadyang dayain ako para makuha ang pera ko.
Paano mo masasabi na pera mo yan? Yan ay pera na dinaya mo mula sa pamilya Huo. Tumutulong lang ako sa pamilya Huo na makuha ito pabalik. Pera lang nila yon. Pwede kang magloko, pero mas magaling akong magloko kaysa sa iyo. Manugang Mighty, ikaw lang ang aking manugang. Manugang Mighty. Ate, kapatid mo rin ako. Gusto mo bang maging binata ako habang buhay? Ito ang aking manugang na babae. Magaling ba o hindi? Sige, tapos na. Alis na tayo. Pinagkakitaan mo ang pera ko at gusto mo pang umalis. Walang aalis sa inyo ngayon. Mag-ingat ka. Anak, Kuya. Ang mga nangahas mga sa akin ay sawa na sa buhay. Ang hipag at ang kapatid ay tila mamamatay na. Sinan, bilisan mo at tumawag ng pulis. go go go. Sandali lang. Gisingin mo ang anak. Tumakas sila. Nasira, hindi natin pwedeng pakawalan si Linmer o papatayin ni Rimmer si Huo Tulian. Kuya, ate, bakit niyo ako inaaresto? Habulin ninyo si Linmo at su Jingxi. Ako, ang katawan ko ay nababad sa mamahaling mga gamot sa loob ng maraming taon. Ang paghalik sa kanya ay makapagliligtas ng kanyang buhay. Huwag mo nang isipin iyan. Walang maling pagkaunawa. Walang maling pagkaunawa, dalhin muna natin si Julian sa ospital. Sige. Hindi makapagmaneho na putol ang preno. Ang kotse ni nanay ang kotse ay hindi alam kung paano. Sabihin ko lang gumawa ako ng konting mahika at maniniwala ka ba doon? Eddie, maghintay ka rito, nahuli sila ng pulis. Dadalhin ko muna ang kapatid mo sa ospital. Wala ba akong mata? Baka nabulag ako. Ang galing, bakit nawala ang dalawang buhay na tao? Masakit, totoo. Hipag hindi ba siya mortal? Ihandog siya bilang ninuno, siya ay tunay na ninuno. Ang aming pamilya ay may ninuno. Ang aming pamilya ay may ninuno. Go 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 sa ospital sa ospital. Ang kanyang mga labi ay napakalambot. Su Huaisi. Paano ka mamamatay? Bawal kang mamatay, Su Huaisi, Su Huaisi. Hindi ka namatay. Hindi ako nangangahas mamatay. Kung hindi, natatakot akong iiyak ka hanggang mamatay. Diyos ko, isang malaking lalaki na umiiyak ng ganito, hindi natatakot pagtawanan? Humihikab ako para hindi umiyak. Ikaw. Ano ang gusto mo? Medyo maunlad ang mga glandula ng luha. Madaling umiyak. Nakikita mo lang ito pagkatapos mong manood ng matagal. Medyo tuyong mata. At Medyo malala rin ang pulang dugo, pero maliit na problema lang. Matulog ka lang ng maayos. hindi mo ba nakikitang gusto ko ito?
Kuya, kayo dalawa naghahalikan sa liwanag ng araw. Naghahalikan nga, sinira mo bata. Ano? Wala, anong ginagawa mo dito? Ipapasa ko ang mensahe. Sabi ng nanay ko, nasaktan ba ang bato ng anak mo? Alagaan mo ang sarili mo sa ospital. Huwag kang mamatay ng bata. Kung gayon, hayaan mo ang manugang na mag-asawang muli. Naipahayag na. Layas. Sige. Isa pa. Ang anak sa labas ng ama natin ay nakatakas. Mag-ingat ka kamakailan. Naunawaan ko. Wala na. Ikaw lalaki. Paano naging ikaw? Nakikiusap ako sa'yo. Iwan mo si Linmer. Pabigla-bigla lang siya. Basta hindi mo siya idemanda. Ibibigay ko sa'yo lahat ng pera ko. Akala mo ba nagkukulang ako sa pera? Hindi ko ito palalampasin. Julian, iniligtas ko ang buhay mo. Dahil lang iniligtas ko ang buhay mo. Pakawalan mo na si Linmer, okay? Nakakatawa naman, bakit iniligtas ni Su Jingxi si Huo Kulian? Dati, si Su Jingxi ang nanakit kay Huo Kulian. Noong pumasok si Huo Kulian sa tubig, nagising si Huo Tulian, kaya nagkunwari si Su Jingxi na iniligtas siya. Kawawang tanga, akala niya talaga si Su Jingxi ang nagligtas sa kanya. Huwag mo akong i-blackmail sa nangyari dati. Akala mo ba wala akong alam? Imposibleng hindi niya alam. Ang ginawa mo sa akin, alam ko lahat. Ang dahilan kung bakit kita pinanatili sa tabi ko, gusto lang kitang gamitin. Para mailabas ang pumatay sa pamilya ko. Ngayon, natagpuan na. Pwede ka nang umalis. Hindi mo ba nakikita? Ang talino talaga. Pero mahigit 10 taon bago mo nahanap ang nasa likod. Si Huaishi ba? Si Huaishi ba? Sabi sa'yo na sinaktan kita noon hindi para iligtas ka dahil galit siya sa akin. Yan ang sinabi niya. Huwag kang maniwala sa kanya. Siya ang asawa ko. Hindi ba ako naniniwala sa kanya? Naniwala ako sa'yo. Hindi ko pa kakawalan si Linmer. Mas maliit pa ang tsansa na bigyan siya ng pagkakataong saktan ako. Pamilya Huo. Sige, hindi ko inasahan na ganito kakawalang puso. Nagkamali ako ng pagkakilala sa'yo. Sana huwag mong pagsisihan ang desisyon mo ngayon. Hey, nakausap ko siya. Hindi niya nalaman kung sino ka. Pero nalantad na si Linmer. Ngayong nalantad na si Linmer, gamitin mo siya sa huling pagkakataon. Hayaan mo siyang patayin si Huo Kuelian. Malinaw na si Huo Kulian ang may sakit. Bakit ako nasa kulungan? Gusto kong umuwi. Ang mga kama sa ospital ay hindi kasing komportable ng mga kama sa bahay. Bakit hindi ka muna umuwi? Si Sinan ang mag-aalaga sa akin. Sige. Kuya, tingnan mo ang dinala ko sa iyo. Buti naman kapatid, ang iyong kuya ay nasa iyo na. Mauna na ako. Hindi siya, kundi ang asawa mo. Dapat mo siyang mahalin ng higit. Ano ang problema kung ako ang mag-aalaga? Ang pag-ibig ay parang bulaklak. Kung mas pinalaki mo ito, mas mahal ang gastos. Kaya mainam na bitawan paminsan-minsan. Ang sopas ni nanay? Tumayo ka. Anong nangyayari? Dito ka matulog. Kuya, hindi ikaw ang pinag-uusapan ko. Sobrang possessive mo. Hindi mo papayagan ang aking hipag na matulog sa kama. Tulungan mo ako. Ang sakit ng tiyan ko. Tulungan mo ako. Mag-relax, dadalhin kita sa doktor. Huo Tulian, hayaan mo akong magdagdag ng kaunti sa iyong gamot. Ang lason na makakapatay sa iyo. Kahit na nasa ospital ka, walang makakapagligtas sa iyo. Gusto ko lang na mamatay ka. Salamat, nurse. Kuya, ano sa tingin mo? Kuya, huwag mo akong takutin. Doktor, halika. Bilisan mo at kunin ang defibrillator. Salamat, kuya. Dagdagan. Kuya.
Ate, mamamatay na ang kapatid ko. Baba, sino ba ang minamaliit mo? Pwede ko pa siyang hayaang mamatay. Pasensya na, ginawa namin ang aming makakaya. Okay lang, alam ko na limitado ang kakayahan mo. Normal lang kung hindi mo siya mailigtas. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Idineklara ang oras ng kamatayan sa alas 12 ng madaling araw. Kuya. Si kuya at si ate ay may nararamdaman pa. Patay na si kuya. Si ate ay hinahalikan pa siya. Ma'am, hindi mo siya pwedeng halikan. Nalason siya. Maaari kang mahawa. Hinalikan ako ng asawa ko ulit. Ate, hindi ka pwedeng mamatay dahil sa pag-ibig at kami? Simulan na. Manugang, bata ka pa. Tingnan mo, nagising ang pasyente. Ano? Tama nga, totoo sa fairy tale. Pwedeng halikan ng prinsipe ang prinsesa. Huwag magsalita ng walang katuturan kung walang siyentipikong basehan. Nasaan ang siyentipikong basihan? Ang katotohanan, nandyan. Hindi ang hipag ko ang nagising. Baka naman siya nagising dahil sa mabahong hininga. Sino ang mas magaling? Ako o ang kamatayan sa ilalim ng lupa? Kumusta ka, anak? Hindi gaanong maganda. Halikan din. Mahal, pwede kang humalik ulit. Gusto ko pa ring humalik, kahit na sobrang may sakit ako. Ang mga lalaki talaga ay mga hayop na nag-iisip gamit ang ibabang bahagi. Pinukaw niya si Su Jinsi. Muntik na siyang mamatay matapos lasunin ni Su Jinsi. Gusto ko pa ring humalik. Color batch. Anong nangyayari? Ang kapatid mo at si Su Jingxi ay naghahalikan sa ward. Puta, ang green tea ay naglalakas loob pa ring akitin ang kapatid ko. Hindi, nandito ako. Hindi ko nakita si Su Jingxi na pumunta rito. Paano naman nagkaroon ng ganyang boses ang manugang ko? Ipinapangako ko. Wala na akong contact kay Su Jingxi. Kuya, paano ka pumasok sa 3 channel natin? Tara na, wag mong sirain ang relasyon ko sa asawa ko. Bakit ka kumikindat? Gutom ako. Ano? Wala. Uunahan ko na kayo. Aha. Kuya, tara na, tara na. Hindi, gusto kong manatili at protektahan ang kapatid ko. Mapoprotektahan ako ng sobra-sobra mo. At protektahan ito. Tara na, walang mata, tara na. Kuya. Naku, why si Mahal? Si Zenan ay hindi mapagkakatiwalaan? Nag-aalala ako na may darating at lalason ako. Mangyaring manatili at alagaan si Kulian. Okay, tama. Si Reimer ang lumason sa kanya ngayon. Natatakot ako na hindi lang si Hutulian ang sasaktan niya. Gagawin nila ito sa iyo. Mas binibigyan mo ng pansin ang kaligtasan kamakailan. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ang sarili ko. Ikaw, matandang bagay. Lahat ito ay dahil sa anak mo sa labas. Narito ang anak ko na nakahiga. Tingnan mo kung paano ko lilinisin. Makinig ka sa akin. Tingnan mo kung paano kita tratuhin. May isang tao na hindi makakatulog ngayong gabi. Oo, may insomnia ako. Talagang hindi ako makatulog. Kausapin mo ako. Hoy, tinatanggihan ang voice request mo. Ang buwan ay hindi natutulog. Ikaw, hindi natutulog. Kalbong sanggol ka. Matutulog na ako. Hindi ako magiging kalbong sanggol. Anong problema mo? Masyadong mahaba ang mga binti, iunat. Bakit hindi ka nagsasalita ng marami? Maging matiyaga ka sa akin. Talagang ang pare-pareho ang mga lalaki. Tutulungan kitang tumayo. Bakit niya ako tinitingnan ng ganyan? Maaring... May muta ba ako sa mukha? Nanay, nakabalik na ako. Oops, baby, ang hirap ng trabaho. Oh, pagod ka ba nitong mga araw? Nanay, malaki na ako. Baby pa rin tawag sa akin talaga. Ay, umalis ka sa daan. Baby, nagpagod ka ba sa pag-aalaga sa mabahong batang lalaki sa ospital? Ginawa ko ang paborito mong sabaw ng manok. Nilagyan ko rin ng ginseng para sa lakas. Halika, umupo at uminom ng sabaw ng manok. Nanay, gusto mo bang tingnan ako? Ako ang pasyente. Pasensya na, likas na pahilig. Nakikita mo lang ang gusto mong makita.
Sige bro, wala ka na sa pabor. Halika ate, bigyan kita ng mahigpit na yakap. Mas mabuting ate. Yayakapin din kita. Baby, pag-aalaga sa sutil na batang iyon sa ospital? Sobra ba talaga ang hirap? Hindi pagod, hindi pagod. Siya ang nag-aalaga sa akin nitong mga araw. Hindi ko alam kung bakit. Kamakailan, si Huokulian ay laging tumitingin sa akin na may pagod. Hindi lang niya ako hinayaang alagaan siya, imbes ako ang inaalagaan niya. Mukhang may malubha siyang sakit. Tingnan mo ang aking 135 na anak na basura. Sasabihin ko ulit. Ako ang pasyente lumuhod. May oras ka pa para kumain ng melon? Tulad ng kapatid mo, ang kanyang pag-ibig ay namumunga. Ang ampalaya ay melon din. Anak, ikaw ay ganito dahil sa injury ni Huaishi. Kung gayon, dapat kang magpanggap na mahina sa harap niya ngayon para mas maalagaan ka niya. Iyan ay makakapagpahanga sa kanya. Oo, ang mga babae ay napakamalambot ang puso. Subukan mong maging maarte. Mas mabuti pang magkaroon ng isa pang basang tukso. Mas mabuti pang maging mas bastos. Ganyan ka lumalabas at nang akit ng mga babaeng ligaw? Hindi asawa, inosente ako. Mahal, mali ako. Asawa, mali ako, asawa. Ay, ang sugat ay sobrang sakit. Pwede mo ba akong tulungan? Paliguan mo ako. Si Ding Tai Siyang Laojun ay nagmamadali. Aling maliit na engkanto ang sumanib sa katawan, bumaba ka agad. Hoy, hindi ko talaga malutas ang sarili kong problema. Kaya gusto kitang tulungan. Nasasaktan ako para sa'yo. Sige, huhugasan ko na lang para sa'yo. Hindi mo ba nakikita? Ang ganda ng katawan ng batang ito, yung dibdib at abs, at yung puwet kanina. Wow, gusto ko hawakan parang yung gwapo sa picture book. Huwag. So Huaishi, kailangan mong magpigil. Babae ka na. Kailangan mo ng pangunahing pagpipigil sa sarili. Pumasok ka at tulungan mo ako. Hindi maganda, ikaw na lang. Sumasakit na ang sugat ko. Sige. Tulungan na lang kita. Tapos na. Para na akong si Wu Zechan ngayon, nababaliw na sa pagiging byuda. Hindi pwede. Hindi pwedeng ganito ka-disappoint. Humanap ng dahilan para tumakas. Na nahihilo ako. Maghilamos ka muna. Pagkatapos, pumunta ka sa kwarto ko. Aalagaan kita. Bakit mo ako niyayaka para matulog? Miss, ikaw ang natulog sa akin at kagabi hindi ko alam kung sino ang grabe humawak sa dibdib ko. Sabi mo hinawakan ko dibdib mo. Hindi lang yata hinawakan kagabi. May ginawa ka bang iba? Gusto mo bang malaman? Hindi, iwag mong sabihin. Hindi mo lang ako hinawakan at kinain mo ako. Sige. Hindi ako yun, yan ang panaginip mo. Nanaginip ako kagabi na kumakain ng inihaw na manok. Bakit naging pagkagat sa kalamnan ng dibdib? Hindi na ako nabubuhay. Uy, ano yung nangyari kagabi? Kita mo. At mga marka ng ngipin. Hindi kita pinipilit, kusang ginawa mo yun. Anong kinalaman ko roon? Kalimutan mo na ang kagabi. Huy! Ang mga quote ni Scrum ay malinaw. At saka, kainin mo rin ako. Gayon din. Pantay na tayo.
Ang kuya at ang pangalawang kuya ay nagsabi na pupunta sila upang makita ang kanyang transgender na kasintahan. Hindi pa siya bumabalik. Ate, pakiusap, iligtas mo ang pangalawang kuya ko. Huwag mag-alala. Mahal, pakiusap, iligtas ang ating anak. Uy, dapat kitang dalhin sa ospital ngayon. O hindi pa rin dapat kitang dalhin sa ospital. Mula sa pananaw ng materialismo, ang batang ito ay hindi dapat umiral. Alam kong nakikipaghiwalay ka sa akin, pero ang batang ito ay sarili mong laman at dugo. May puso ka ba panooring walang magawa? Iiwan na lang ba niya ang mundong ito? Hindi pare, nagpapakita ang dugo mo. At ikaw ay isang transgender. Paano ka mabubuntis? Sige. Ngayong alam mo na. Kailangan kong makinig kay Linmer. Ang barko papuntang Timog Silangang Asya ay darating ngayong gabi. Si Linmer na naman. Hindi maganda. Nasa panganib si Zenan. Si Gojanan ay isang tanga. Alam kong siya ay isang transgender. Pumunta rin para makita siya. Sa tingin ko, masyado na akong nabuhay ng matagal. Tiyak na hindi mamamatay. Ibibenta lang sa Timog Silangang Asya. Maging isang kawawang maliit na tao na hindi kayang mamatay kahit gusto. Kawawang pangalawang kuya ko. Sige, huwag magmadaling umiyak. Magmadali at tumawag ng tao. Bitaw sa lalaking iyan at hayaan mo ako. Hindi ko alam kung bakit ako kalbo. Manugang, narito ka na sa wakas. Tinakot mo ako ng sobra. Ano pa ang masasabi mo? Maglakas loob kang pumunta ng mag-isa, napakatapang. Pinilit niya akong makita siya bago ako iwan. Sumama ako sa isang kaibigan. Ibebenta niya ako pagkatapos niyang kunin sila. Mabahong 38 patay na bakla. Ako? Ano ang ginagawa mo? Naglakas loob kang akitin ako. Wow, ang dumi niyan. Tumahimik ka. Wala silang nakuha sa pagpunta. Hindi niya ako matatalo sa daigdigang martial arts. Ang Wei Kuai ay hindi nasisira. Malakas ako. Halika dito. Ang bilis mo. Oh, wow. Anong material ito? Sobrang totoo, ibahagi mo sa akin. Natututo ako ng advanced na teknolohiya. Hindi ito ang oras para pag-usapan ito. Mawalang galang na kuya. Ngayon ba ang oras para sabihin ito? Kalasin mo ako, akala ko gusto mo yon. Sige. Ano ba yan? Diyos ko, ano ang pinalipad mo ng napakabigat na kamay? Mga insisor. Manugang, narito na ang pulis. Umalis na tayo. Gusto kong tumawag ng pulis. Sinaktan mo ako. Nakita mo ba ako manakit sa kanya? Hindi, sino ang tumatawag? Hindi. Kung hindi mo ako sinaktan, ganito ako. Nahulog ako ng mag-isa. Sa hinaharap, tandaan mong tahakin ang tamang daan. Ang baluktot na daan ay madaling mahulog. Ikaw. Ikaw. At sa wakas, Nay, Buksan mo para sa akin, Aray baby, salamat sa iyong pagod. ang kasaysayan ay laging kapansin-pansing magkatulad. Nagtatrabaho ka ba ng mabuti? Nay, halos hindi na ako makabalik. Aray, buksan mo para sa akin. Tatay? Umupo. Nay, hindi mo na ako mahal. Ang iyong mga laro ba ay kasing liit ng iyong IQ? Alam mo naman, ang babaeng bakla na kasintahan ay hindi mabuting tao, nagmamadali ka pa ring mamatay. Wala akong simpatiya. Walang simpatiya, 1 puntos dagdag 1. Mag-iwan ka ng hiya para sa bata. Sa katunayan, ang insidente ngayon ay pinlano ni Lin mo. Hindi makatakas si Zenan. Ang kawawang hangal na kapatid ay hinalikan muli ng babaeng bakla. Ang laki ng psychological area mo sa paghahanap ng nakababatang kapatid. Salamat aking lolo. Hindi mo lamang ako ililigtas. Pinapahiya nila ako. Hindi ako buhay. Ano ang ginawa ko? Ako ay mabait at mabait. Paano kita hihiyain? Bakit kailangan ko pa ring padalhan ka ng card ng mabuting tao? Nag-swipe ako ng good guy card sa Douyin. Mukhang hindi ito magandang salita. Linmer na naman. Okay, naiintindihan ko. Iulat na may isang hindi takot sa kamatayan, maglakas loob na makipagkita sa kahangahangang si Limer class. Asawa, makinig ka sa aking pagdadahilan. Huwag makinig ka sa aking paliwanag.
Nakipagkita ako sa kanya para anyayahan siya at dalhin sa kulungan. Hindi ko kailanman hahayaan si Linmer na saktan ka. Anak man siya o hindi, dapat silang magbayad sa kanilang ginawa. May isasabi ako. Nahuli si Linmer. Sa hinaharap, ang pamilyang Huo ay magkakaroon na ng katahimikan, namumuhay ng payapa. Oh, Si Limer ay anak mo. Hand ka bang magdala ng tao para hulihin siya? Uy! Makinig ka sa Kin. Nagpa-DNA test ako kasama si Limer. Lumalabas na hindi talaga siya anak ko. Kahit anak ko siya, nagkamali siya at kailangan ko rin siyang hulihin. Huaysi, salamat sa pagligtas mo sa pamilyang Huo. Ito ang mga gantimpala mo mula kay tatay. Wow, salamat tatay. Hindi ko matanggap. Yuko, pagpupugay. Tanungin mo ang mundo kung ano ang mabuting gamot. Una ay ginto, pangalawa ay perang papel. Sa batch na ito ng ginto, sapat na ito para sa akin at sa paborito kong lalaking artista. Nagkita na ba kayo? Hindi ko talaga inaasahan na itatago niya yun. Sa isip kanino, hindi mo naman ako mapipilit na bawiin yan, di ba? Mahaba ang daan, kuya. Bibilhan kita ng sungay. Isipin mo, paano ka naman mas masahol pa sa lalaking artistang iyon? Kung hindi, magsasakripisyo ako. Mag-aalaga ako ng lalaking artista na gusto ng hipag ko. Nagbibiro lang ako. Para sa iyo. Wow. Bakit mo ako pinadalhan ng ginto? Narinig ko may nagsasabing naghahanap sila ng lalaking artista para ibigin. Tinutulungan kitang matupad ang wish mo. Sino nagsabing hindi ko gusto? Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Sinong nagsumbong sa Kin? Kapag nahanap ko siya, ibebenta ko siya ng otoyuan. Kailangan mong gumastos para makipag-date sa isang lalaking artista. Bakit di ako na lang? Libre ako. Sabi ng Doyen lahat, ang libre ay pinakamahal. Paano mo malalaman kung mahal kung hindi mo susubukan? Ang gusto mo, bibigay ko sa iyo. Tapos na. Sa pagkakataong ito, talagang babaliktad ako sa kanal ni Ho Tulian. Pabigla-bigla, Huayshi, mahiya naman tayo sa susunod. Huwag kang hahalik sa gwapo pag nakita mo. Parang hindi naman siya totally walang feeling sa akin. Kumusta? Ilang araw na lang, birthday na ng tiyahin mo. Umuwi ka. Tay, kailangan mong disiplinahin si Huayshi. Kung hindi dahil sa palagi siyang tumutulong sa pamilya Huo, hindi rin mahuhuli si Lin mo. Si Huo Kulian ay lumpo pa rin. Nasakop na sana namin ang pamilya Huo. Kasalanan niya kaya nasira ang plano natin. Itong babaeng ito, panig sa mga hindi niya kadugo. Tingnan mo kung paano ko siya pakikitunguhan. Ito ang tatay ko. Anong regalo ang gusto ng madrasta para sa kaarawan niya? Ipadala ang daga, alakdan, alupihan. Hoy. Ikumpara sa ugali ng madrasta? Hindi kayang kalabanin. Ikaw, peste kang bata ka. Bakit mo inapakan ang kaliwang paa sa sala? Alam ko na sa kaarawan ko, bawal pumasok sa sala gamit ang kaliwang paa. Kahit huli na, sinadya mo pang hawakan ang malas kong ulo. Sino ang nag-utos na bawal pumasok sa sala gamit ang kaliwang paa sa kaarawan? Sabi ba yan sa internet? Nasibak siya dahil kaliwang paa ang ginamit sa pagpasok.
bibigyan kita ng kahit isang subo, dapat magpasalamat ka. Magsumikap ka. Ang sama pala ng ugali ng madrasta na ito. Double happiness, bibigyan pa kita ng isa pang malas na ulo. Sige, peste kang bata ka, sinasadya mo akong galitin, di ba? Maganda ang pulseras na to, ibigay mo sa akin ang pulseras. Patawarin na kita sa pagsagot mo sa akin ngayon. Bakit ko kailangan ng kapatawaran mo? Dati, mabait ako at hindi kita pinapansin. Sa susunod, bayuhan kitang maging mabait. Kung hindi, baka hindi kayanin ng galit mong puso. Laban sa'yo. Wag mo na lang ibigay ang pulseras. Gagawan kita ng paraan para magmukha kang tanga. Yo. Pagpasok ko pa lang, narinig ko na sinisigawan mo ang manugang ko. Ano bang nagawa ng manugang ko sa'yo? Kahit nakasal na siya ngayon, parang natapon na tubig, ako pa rin ang nakatatanda sa kanya. Ang lakas ng loob niyang sumagot sa akin. Ma, siya ang mali sa akin. Pagdating ko pa lang, ginamit niya ang kaliwang paa ko sa pagpasok. Gusto kong kunin ang pulseras na bigay sa akin ni Lola. Ang kapal ng muka. Ikaw. Bata pa yan at hindi marunong magsalita, kaya't kung hindi maganda ang sasabihin ko, hindi ko na lang sasabihin. Ho. Ikaw. Ako ba ang nagpagalit sa kanya? Wala ka nang pakialam, may sakit na siya. Ikaw. May sakit siya, malubha, at 2 taon na lang ang natitira. At ang kerida ni Sugoki-yang ang nagdulot sa kanya ng tuberculosis. Ang kerida noon, sadyang kinuha ang mga gamit ng pasyenteng may tuberculosis at ginamit iyon para mahawaan siya, hindi na magagamot. May nakakahawang sakit siya. Buti na lang hindi siya nakakahawa, kung hindi, matagal na sana siyang hiniwalayan ni Sugoki-yang at pinakasalan ang kerida. Malapit na magsimula ang party. Punta na tayo sa lobby. Sumama ka kay nanay. Tigil. Hindi pa kita pinapaalis, subukan mong humakbang, makikita mo. Huwag mong kalimutan. Sino ang namamahala sa pamilyang ito? Hadlangan sila. Subukan mong galawin siya, makikita mo. Mas gusto ang mga nakatatanda. Gawin mo. Ano bang gusto mo? Okay, ikaw na tong masamang bata, ang lakas ng loob mong gawin yon. Suhwaisi, anong ginagawa mo? Ganito pala si Tatay Teddy ko. Walang ibang alam kundi ang sekso, si Raulo. Sa labas magalang, elegante at mapagpakumbaba. Sa totoo lang, isa siyang mapagpanggap na hipokrito. Tama iyan, siya ay engaged sa akin. Pagkatapos, sinira niya ang engagement dahil nanliligaw siya sa iba. Nagpadala rin siya ng litrato dito sa matalik kong kaibigan. Ma, bata pa ako. Huwag mong saktan ang pandinig ko sa mga salitang yan. Tama. Mali si nanay. Di ko naririnig. Bata pa. Tita at tatay, ninakaw lang ang bracelet ko at di ako pinayagan umalis. Ito ay para ipakita sa iba. Akala ko nalulugi na si tatay. Ikaw kasi. Kalokohan, paano ako malulugi? Bakit parang nagbago ka? Hindi ka talaga anak ko. Ang anak ko hindi mag-aastro ng ganyan sa akin. Matanda na ang matandang ito. Ang ganda ng mata. Tatay, kung hindi ako anak mo, sino pa? Sa edad na 7, pinatay mo ang nanay ko. Pinapasok mo ang kabit sa bahay. 10 taong gulang. Iniwan mo ako sa ampunan. Pinabayaan mo akong mag-isa. Uy, 20 taong gulang. Pinilit mo akong magpakasal sa pamilya Huo. Pilit. Tumahimik ka, wag mo nang sabihin. Tatay, naniniwala ka bang anak mo ako? Kung hindi ka naniniwala, marami pa. Sige, naniniwala na ako. Ikaw ang anak ko. Magsisimula na ang handaan. Mauna na tayo. Babaeng sira, sinadya mo akong saktan. Hintayin mong mag-ayos ka sa handaan. Binabati kita. Ganyan din ang saya. Lahat ay malaya, maging malaya, hahaha. Nanay, ito ang regalo ko sa iyo. Anak ko pa rin. Aray, oops. Ito ay dekalidad na batong jade na kasing linaw ng yelo. Magbigay ng napakamahal na regalo. Si Miss Su ay talagang mapagmahal sa magulang.
Hindi ko alam kung anong regalo ang ibinigay ng kapatid ko sa nanay ko. Hindi ba maganda yon? Suhuaishi, loka ka. Paano ang isang ito? Ito ang regalo ko sa aking tiyahin. Isang katotohanan, isang malusog. Ano ang ibig sabihin ng isang katotohanan? Peke ang pulseras na ito. Paanong may jade na hindi nababasag? Sana pa rin, tiyahin? Sana makita mo ang karakter ni Sujin Si sa lalong madaling panahon. Isang malusog? Sana lang hindi magsuot si tiyahin ng pekeng pulseras dahil dito. Masama ito sa iyong kalusugan. Paano nangyari? Magagawa ko pa rin ang pinakataimtim na regalong ito. Ang Miss Suna ito ay talagang mapagmahal sa magulang. Suhuaishi, hindi mo lang ako makita. Ang regalong pinaghirapan kong hanapin para sa aking ina. Peke ito, napakasama mo. Huwag mong kalimutan, ako ay isang vlogger na dalubhasa sa mga kayamanan. Kung sa tingin mo ay sinisiraan kita, ipadala mo ito para sa pagsusuri. Tumahimik ka kahit peke ang ibinigay sa akin ng aking anak. Mas mabuti pa yon kaysa wala kang ibigay. Sino ang nagsabing wala akong ibibigay? Wow, ito ay isang 20 million na Ocean Heart Diamond Necklace. Ito ang regalong ibibigay ko sana sa aking tiyahin, pero mukhang hindi maganda ang pakikitungo sa akin ni tiyahin ngayon, kaya bawiin ko na ang regalo. Heto na. Tiyahin, talagang mahilig ka sa pera. Sinasabi na ang isang maginoo ay mahilig sa pera at kinukuha ito ng maayos. Ang kontrabida naman ay mahilig sa pera at bastos na direktang kumukuha. Dapat akin ito. Nay, kumalma ka. Nay, isipin mo, paano naman yumaman si Suhuaishi? Bumili ng napakamahal na kwintas na diamante, gusto ka lang niyang hiyain. At tama siya. Sinadya ko. Totoo ang kwintas, pero hindi ko ibibigay ang kasing mahal ng isang masamang madrasta. Sinasadya mo bang maging sakim para sa kanya? Ang regalong ito? Gusto ko itong ibigay sa pinaka-cute at pinakamatamis, ang pinakamaliwanag na batang babae, ang hipag ni Huoban siya, ako mismo. Ikaw. Suhuaishi, patay kang bata. Papatayin kita at ako. Sino ang maglalakas na humawak sa manugang ko? Ginang Huo. Kahit na si Huaisi ay kasal na sa inyong pamilyang Huo, pero anak ko siya. Sa tingin ko, may karapatan kaming disiplinahin siya. Disiplina ang tawag mo dyan? Maliwanag na nangaapi ka. Jinshi, malinaw mong sinabi na hindi sikat ang kapatid mo sa bahay ng biyenan niya. Bakit tila mahal na mahal siya ng kanyang biyenan? Dahil magaling silang magpanggap. Ginang Huo, pinaka-iniingatan ng muka. Kahit na ayaw mo sa amin sa bahay, Huaishi, kailangan mo pa ring mag-arte sa labas. Isipin mo, kung talagang pinapalayo ng pamilya Huo si Huaishi, paano si Kylian? Tama ka. Diyos ko, sarap ng cha. Mas masarap pa ito kaysa sa cha ng Westlake Longjing noong 1982. Sinisigawan mo ako? Red wine ang pinag-uusapan ko kung gusto mong umupo sa tamang pwesto. Mukhang bagay. Sa cha, mas magaling ka sa akin. Ikaw, napaka-cha at mura. Are, Yoyo, siraan mo na naman ako. Sige, pakinggan ko kung paano ako gumawa ng cha. Ang taong orihinal na magpapakasal kay Huokulian. Dapat ako, kung hindi dahil sa'yo, walang hiyang umakyat sa kama ni Huokulian. Pilitin siyang pakasalan ka. Tiyak na galit siya sa'yo. Kung hindi, bakit hindi kanya sinasamahan? Pumunta sa birthday party ng nanay ko. Hindi makita. Ang pangalawang binibini ng pamilya Su ay ganito pala. Bakit ka umiiyak? Ang pagpapakasal kay Huokulian ay isang magandang bagay. Pagkatapos nating patayin si Huotulian, ang ari-arian ng pamilya Huo ay sa iyo lahat. Pero ayaw kong pakasalan ng taong hindi ko gusto. Hindi mo na turn ang mamili. Dapat kang magpakasal. Una sa lahat, hindi dumating si Huokulian ngayon. Tungkol ito sa trabaho, hindi dahil galit sila sa akin. Pangalawa, hindi ako umakyat sa kama ni Huotulian. Pinilit ninyo akong magpakasal sa pamilya Huo. At sabi ninyo lahat mamamatay siya ng maaga. Nagtataka ako, paano ninyo alam mamamatay siya ng maaga? Tama. Lumalabas na ang utak sa likod ng pagpatay sa pamilya Huo ay si Su Guoqiang. Si Lin Mo ay isang piyon lamang ni Su Guoqiang. Ito ay talagang paghuhukay sa isang maliit na hardin ng melon. Hindi ko inaasahan na mahukay ang pinakamalaking melon. Ano ang problema mo?
Wasak na ako. Bitak na ako. Tawagan mo ang kapatid mong lalaki. Siguraduhing ipalaganap ang impormasyong ito. Sa tingin mo ba papayagan tayo ni Sugukyang? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Unang beses ko makakita ng taong kayang magpabaligtad ng itim at puti tulad mo. Halata naman, nagkaroon ka ng kirida at inagaw mo ang lalaki ko. Paano mo nagawang pumunta rito para magpakalungkot? Wala ka pa bang hiya? Anong problema sa akin? Bakit nakakakita ka ng bituin sa sikat ng araw? Ang init. Tiyak na nilagyan ako ng droga ni Sujingsi kanina. Ate, okay ka lang ba? Ang ganda ng bituin na ito. Bang siya tiyak na sobra ang inom ng hipag mo. Bilisan natin at ihatid na siya. Hoy, hindi pa ako kumakain ng birthday cake. Bakit ka nagmamadali? Oo ate, bihira kang umuwi. Manatili ka muna. Malakas ang gamot na ito. Sandali, si Su Huaishi ay nasa harap ng lahat ng bisita. Baliw na lalaking sticker. Hindi lang siya mapapahiya, hiwalayan din siya ni Huo Kulian. Kung hindi tutulungan ni Su Huaishi ang pamilya Huo, mas madaling ibagsak ang pamilya Huo. Wala sa inyo ang makakaalis ngayon. Tigil. Tingnan ko kung sino ang mangahas na humawak sa asawa ko. Okay ka lang? May kailangan akong gawin. Siya dinrog niya ako. Gusto mo bang ipahiya ako sa party? Tulungan mo ako. Dadaling kita sa ospital. Kulian, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Hindi niya matanggap na gusto mo ako. Gusto kong sirain ang imahe ko sa puso mo. Wala kang imahe sa puso ko. Kahit meron man nakakasuka, sasabihin ko sa iyo sa huling pagkakataon. Hindi kita nagustuhan kailanman. Paano nangyari iyon? Dati napakabait mo sa akin si Su Huaishi ba? Ano ang sinabi niya sa iyo? Ang babaeng ito ay napakamapagmanipula. Siya ang nagnakaw sa iyo mula sa akin. Nagsasalita ka ng walang katuturan. Halata naman, pinilit mo ang aking hipag na magpakasal sa aming pamilya. Inosente ang aking hipag. Si Linmer ay isang pawn lamang. Si Sugokyang ang utak sa likod ng mga eksena. Gusto lang niyang sakupin ang pamilya Hu. Makamit ang iyong sariling hegemonya. Ikaw, patay na babae, puno ka ng kasinungalingan, papatayin kita. Okay ka lang? Ikaw. Magandang ideya, paano mo ako nagawang hampasin? Halika. Iiwan ko ito sa iyo. Sino ang magtatangkang saktan ako? Walang sino man sa pamilya Huo ang nanatili. Hindi ako maganda ang pakiramdam. Ang init. Dadaling kita sa ospital. Wow, ang ganda ng abs. Ang ganda ng puwit. At ang sexy na Adam's apple. Ang galing-galing na lalaki ay naging asawa ko. Gusto ko itong hawakan, mahal. Su Huaishi, ako ay isang normal na lalaki. Tigilan mo ako sa pang-aasar. Dadalhin kita sa doktor. Ayaw ko ng doktor. Gusto kita. Sigurado ka bang gusto mo ako? Sana hindi ka magsisi pagkagising mo. Sigurado ka bang hindi ka nagsisisi? Gusto kong kumain ng masarap. Huwag kang maingay. Ah! Huwag kang maingay. Matulog ka muna sa akin. Hutulian, ikaw. Tayo. Hindi ko matandaan. Naalala ko na ngayon. Bakit hindi ko makalimutan ang nangyari kagabi? Pero ang galing ng mga kakayahan niya. Hindi ko maalala na walang nangyari. Kasinungalingan. Hindi ako nagsisinungaling. Gusto mo ba ako? Hindi ko gusto. Gusto ko ang mga pecs ko ay madaling hawakan. Magaling din ang kung fu. Masarap tumambay at maging male model.
Ang sinungaling ay malinaw na gusto akong magustuhan. Gusto mo pa akong panatilihin bilang male model? Hehehehe, paano niya nalaman ang iniisip ko? Dahil naririnig ko ang puso mo. Peke. At ngayon gusto kong gawin ulit. Hindi niya mahuhulaan. Dahil gusto ng misis ko gawin ulit. Pinapangako ko sa'yo. Hukulian, nagsinungaling ako. Wala na. O, saan pumunta ang dalawang ito? Hindi rin gumagana ang telepono, walang mahanap na tao. Hindi naman aksidente, di ba? Nanay, huwag kang mag-alala. Ang pamilyang Su ay nalutas na ng kapatid ko. Inamin na ni Su Guoqiang. Lahat ay pinamumunuan niya. Magiging maayos ang kuya at ang hipag. Nanay, Oops, saan ka ba nagpunta? Hinahanap kita buong gabi. pumunta sa ospital. Kalokohan, maliwanag na bumalik kami sa villa para tapusin ang bahay kagabi. Kagabi siya rin. Aray, Ay maging mabuti ka, hindi magandang ideya iyon. Kayo, naririnig ninyo lahat ako. okay. Ayoko nang mabuhay, nakakahiya naman.